layo kasi. Ano nga, please? Yan, yan. Dahil sa operasyon ng Abu Sayyaf. Sa mga oras na ito ay kinakausap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pamilya ng mga naiwang sundalo mula sa Zamboanga. Nakikita niyo po sa inyong mga television screens na nagbibigay ng pinansyal na tulong si Pangulong Duterte para po sa naiwan ng mga sundalong nasawi sa pakikipaglaban sa mga membro ng Abu Sayyaf Group. Alright, sa mga oras na ito ay puntahan naman natin ang aming kasamang si Rocky Ignacio para mabigyan pa tayo ng mga karagdagang detalye. Yes, Kirby, ito ay bahagi pa rin ng pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Zamboanga City. Kanina nga sa Terminal 2 ay sinabi niya na bibisitahin niya o makikiramay siya sa pamilya ng mga nasawing sundalo sa operasyon laban sa Abu Sayyaf Blue. Ano na nga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang personal na maiparating ang simpatiya kasabay na rin ng pagbibigay ng kaukulang tulong sa mga naiwanan ng pamilya ng sundalo. Ang inyo pong nakikita ay yung visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gymnasium sa West Lincoln sa Zamboanga City. Ano nga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang nag-state na kautusan sa Armed Forces of the Philippines na i-neutralize ang banilong grupong Abu Sayyaf. Pagkatapos ng pagbisita dito sa Wake, ang Pangulo naman ay pupunta sa hospital para naman sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga pa rin para naman bisitahin yung mga sundalong nasugatan sa engkwentro. Nauna na nga nagpalabas ng pagkadismaya o kalungkutan ang palasyo ng merong nalaga sa hanay ng Armed Forces of the Philippines sa ginawang mahigpit na operasyon laban sa banditong Abu Sayyaf. Ayon na nga kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella na hindi naman nagbigay ng timeline si Pangulong Rodrigo Duterte para mahinto na o mawakasan ng Abu Sayyaf. Ang nais ito ay siguraduhin na hindi na ma-extend pa ang mga karahasang ipinaaabot nito sa mga inosenteng komunidad. Nagkakaroon na rin ng pagkakataon si Pangulong Rodrigo Duterte na kausapin yung pamilya ng mga nasawing sundalo sa engkwentro. Kanina rin sa NAIA Terminal 2 ay sa pahayag o sa pakikipanayam ng media, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makipag-usap o makausap kagabi sa telepono si MNLF Chairman
Miswari, hinggil pa rin ito sa usapin ng paano nga matatamo ang tunay na kaayusan ng kapayapaan dito sa Mindanao, kasama na itong bahagi ng Hulo-Sulu. Sabi nga niya, bagamat walang dialogo sa pagitan ng Abu Sayyaf, titiyakin naman niya na magkakaroon ng maayos na kapaligiran ang mga presidente ng Hulo-Sulu. Labing-limang sundalo ang napaulat na nasawi sa naganap na operasyon ng bandidong Abu Sayyaf. Naitanong din kay Pangulong Duterte kanina kung kailangan nang magdeklara ang pamahalaan ng state of emergency sa lugar. Sinabi niya wala siyang nakikitang pangangailangan para gawin ito dahil sa kasulukuyan na ma-manage o nahawakan ito ng husto ng Armed Forces of the Philippines at ng iba pang sabi ng law enforcement agencies. Kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Defense Secretary Delfin Lorenzana, si Secretary Bongo. Nakikita po natin na iniisa-isa ni Pangulong Duterte yung pamilya na kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa mga ito. Sa kanyang pakikipag-usap kay MNLF Chairman Miswari, sinabi ng Pangulo na nagpahayag ng kahandaan nga si dating MNLF Chairman Miswari ng kahandaan ng magkaroon ng pag-uusap sa pamamahala at ng NAI. Kuala Lumpur, Malaysia na magsisilbing facilitator sa pagitan ng pamahalaan at ni Miswari. Nauna nga sinasabi na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na wag silang mag-alala dahil suportado o nasa likod nila ang pamahalaang Duterte. Ang niya pong napapanood ngayon ay ang wake visit ni Pangulong Duterte sa mga sundalo na nasawi. Ang pagkakaalam po natin ay 13 na lamang ito dahil ang pagkakaalam lang natin ay yung dalawa ay nalibing na pero formal na nga pinaabot ang pakikiramay kasabay na rin ng pagpapaabot ng tulong sa mga pamilya ng biktima o mga nasawi sa operasyon laban sa bandidong Abu Sayyaf. Pagkatapos ng gymnasium sa West Rincon, ang Pangulo ay magtutungo sa Camp Navarro General Hospital para naman bisitahin yung iba pang mga sundalong nasugatan sa engkwentro o sa operasyon. Nasusunod na rin ang hospital visit naman ng mga wounded in action na sundalo sa Ciudad Medical sa Sambo. Ano lang ang sinabi ng Malacanang na nagkaroon ng 5 batalyong dagdag pwersa ang pamahalaan sa Hulo-Sulu o yung binubuo ng mga 2,500 na karagdagang sundalo para sa pinaigsing na operasyon ng pamahalaan laban sa bandidong Abu Sayyaf. Kirby? Salamat sa iyo, Rocky Ignacio. Samantala, sa mga oras pong ito, nakikita niyo po sa inyong mga telebisyon, iniisa-isa po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung mga pamilya ng mga naiwan o mga nasawing sundalo sa naganap pong operasyon kontra sa Abu Sayyaf Group dyan po sa bahagi ng sitio Canjalul sa Barangay Maligay sa Patikul, Sulu. Kabilang po dyan sa mga nasawi, babanggitin po natin yung ilan sa mga pangalan na sina Army Jonas Lumayan, Private First Class Rogelio Vincoy Jr., Private First Class Glenn Casicol Resma, Private First Class Roselito Armoco, Private First Class Dendo Dujo, Private First Class Gerald Yubal, Private First Class Jason Falcasantos, Private First Class Nestor Bacaling Jr. Kasama rin po sila Nestor Bacaling Jr., Ronald Galuniga,
Omar Radulian, Saik Mandangan, Elid Ismael, Sergeant J. Erwin Almohalias, Sergeant Ruel Katubay at si Second Lieutenant Hernan Gusto. Matatandaan po natin na binanggit po ni AFP spokesperson Restituto Padilla na naka-heightened alert pa rin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf, at kaugnay nga nito ay mas pinataas pa yung kanilang pagbabantay dahil inaasahan nga yung posibleng diversionary attacks ng ASG. Pero gayon pa man, patuloy na nakahanda ang ating gobyerno at patuloy na pinapalakas ang operasyon ng militar. Samantala, nanawagan naman po si Padilla sa ating mga kababayan na maging alerto at patuloy naman na manalangin sa ating mga tropang sundalo na nakadestino dyan sa may Sulu. Nabanggit din po ng aming kasamang si Rocky Ignacio na matapos po itong pagdalaw ni Pangulong Duterte sa burol po ng mga sundalong nasawi sa operasyon laban sa Abu Sayyaf Group, ay magtutungo naman po ang Pangulong Duterte sa Camp Navarro dyan po sa may Zamboanga para naman puntahan yung iba pang mga sundalo na nasugatan sa paglansag pa rin sa grupong Abu Sayyaf. Napapansin din po natin na bawat isang ataol na pinupuntahan ni Pangulong Duterte ay nagbibigay ito ng saludo sa mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Matatandaan din po natin na nabanggit din po sa mga balita na pagkakalooban ng state honors itong atin pong mga tropa na nasawi dyan sa operasyon laban sa ASG. Inihahanda na rin po ng pamahalaan at ng Department of Defense, Department of National Defense, yung state honors na ipagkakaloob sa mga nasawing sundalo. Kung inyo pong napapansin, kasama po ni Pangulong Rodrigo Duterte si Defense Secretary Delfin Lorenzana, maging si Presidential Assistant Bongo, at bawat pamilya po ay pinagkakalooban ng pinansyal na tulong ng Pangulo para po sa mga naiwan na pamilya ng atin pong mga sundalo. At syempre patuloy din na humihingi ng pagsuporta ang ating pong pamahalaan kaugnay po sa mga bayani na mga sundalo natin na siyang nag-aalay ng kanilang buhay para lamang po sa ikakaayos po ng ating bansa at para na rin po ma-resolve na yung gulo at makamit na yung tunay na kapayapaan na siya namang hinahangad ng Duterte administration. Muli po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga telebisyon, nasa Zamboanga po ngayon ng Pangulong Duterte para po sa pagdalaw sa burol ng mga sundalong nasawi sa operasyon laban sa Abu Sayyaf Group. Ito po yung 35th Infantry Battalion ng Philippine Army. Banggitin ko lamang po muli yung mga pangalan ng mga bayaning sundalo natin na nasawi sa pakikipaglaban laban sa Abu Sayyaf Group. Kasama po dyan sina Jonas Lumayan, Private First Class Rogelio Vincoy Jr., Private First Class Glenn Cosicol Resma, Private First Class Roselito Arnoco, Private First Class Dendo Dujo, Private First Class Gerald Yubal, Private First Class Gison Palca Santos, Private First Class Nestor Bacaling Jr., CPL Ronald Galuniga, CPL Omar Radulian, CPL Saik Mandangan, CPL Elid Ismael, si Sergeant J. Erwin Almohalias,
Senior Sergeant Ruel Katubay at si Second Lieutenant Hernan Gusto. Kung atin pong matatandaan ay binanggit po ni Pangulong Duterte sa kanya pong mga statements na palakasin ang militar at lansagin na nga itong grupong Abu Sayyaf. Sa kabila nito ay naniniwala ang Administrasyong Duterte na mas dadami pa yung suporta na matatanggap natin mula sa ating mga kababayan para na nga makamit natin yung kapayapaan dyan sa Mindanao. Of course, ipagdasal din po natin ang bawat pamilya ng atin pong mga bayaning sundalo na nasawi sa operasyon. Hinihingi po namin ang inyo pong panalangin para po sa atin pong mga kababayan na pamilya po nitong mga bayaning sundalo na nasawi sa operasyon laban sa Abu Sayyaf Group. Siyempre, ito po ay may kahulugan para po mas palakasin po yung kanilang loob at patibayin po sila sa anuman po yung kanilang nararanasan sa mga oras na ito. Bawat pamilya po ay kinakausap ni Pangulong Rodrigo Duterte at matapos na kausapin ng Pangulo ay dediretso ito sa bawat ataol at nagbibigay ng pagsaludo sa bawat sundalo na nasawi dyan sa may Zamboanga. Okay, kung atin pong matatandaan ay nag-deploy na po ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na humigit kumulang 2,500 na mga sundalo para po nga lansagin itong Abu Sayyaf Group na siyang nagdudulot ng karahasan dyan sa may bahagi ng Mindanao, partikular po dyan sa may bahagi ng Hulosulu. Nabanggit din po ng ating kasamang si Rocky Ignacio na sa kanya pong pagkakaalam ay 13 na lamang po itong mga nakaburol na mga sundalo at yung dalawa po kasi ay ayon po doon sa kanilang relihiyon ay nauna na po na nailibing, no? Ayan, nakikita po natin sa ating mga TV screens na yan, hinalikan pa po ng Pangulo yung bawat litrato ng mga sundalo na kasamang nasawi sa pakikipaglaban sa Abu Sayyaf Group. Malaki po ang pagtitiwala ni Pangulong Duterte sa atin pong mga sundalo para po makamit itong kapayapaan na talaga namang inaasam po ng Duterte administration. Kaya po sa kabila nito ay nagbigay ng mandato ang Pangulo na tapusin na nga yung karahasan na ginagawa ng Abu Sayyaf Group dyan sa bahagi ng Mindanao. Matapos ito ay binagbigay nga ng suporta ang Pangulo para po sa mga i-deploy na mga sundalo dyan sa Hulosulu para tuluyan ang matapos yung panggugulo at karahasan na ginagawa ng Abu Sayyaf Group. Dahil kung atin pong matatandaan, ang Pangulo po ang siyang ama ng ating bayan, lalo na ng mga sundalo na siyang nakikipaglaban sa mga nagdudulot ng karahasan sa ating bansa.
Nakausap po ng Pangulong Duterte ang bawat pamilya ng mga nasawing sundalo diyan po sa Zamboanga. Muli po, matapos po ang pagdalaw ng Pangulo dito sa burol ng mga sundalong nasawi, ay magtutungo naman po sa Camp Navarro sa bahagi pa rin po ng Zamboanga ang Pangulo para naman po puntahan yung mga nasugatang sundalo kaugnay pa rin ng operasyon laban sa Abu Sayyaf Group. Sa mga oras pong ito, atin pong tunghayan, magbibigay po ng pahayag ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito po. Escort him at dalhin sa where I am or tawagan ako ang pupunta at mag-usap kami. Alam mo, sa giran to, walang mananalo dito. Puro talo tayong lahat. Sayang ang gastos ng bala pati armas na wala namang kakwenta-kwenta. At may mga tao na ayaw, they don't give masikunting pag-asa lang na magkaroon tayo ng kapayapaan. I do not have any problem with Noor. We are agreed in principle na mag-usap para to resolve the conflict, the history of Mindanao. Wala rin akong problema sa MI. Pero may problema ako sa Abu Sayyaf because they are terrorists. And they kill buta ng ulo sa harap ng mundo, civilian o sundalo. You know, I hate to say this. Ang lola ko, Maranao, Murok. Kaya ako every time na mabakbakan, Malanaw man o dito, nasasaktan talaga ako. In the olden times, yung kwento ng aming mga minuno, na the Tausug warrior is an honorable man. Bakit pa yan na putulan ng ulo mga hostage? Hindi trabaho ito ng totoong Tausug. Something is going wrong somewhere. Kaya nakikiusap ako sa mga Tausug, sama, yakan, mag-intindihan na lang tayo.
At, we craft the Philippines. Gawain natin itong Pilipinas na magustuhan ng lahat. Walang nalulugi. Ngayon, kung mag-usap tayo at gusto talaga ng mga kapatid natin na dito sa Muro side, gusto nila federal system, o di okay. Ano kasalanan natin magpapatayan tayo na wala? We know, I know. Ang Kristiyanos, no. Ang tatay ko, no. Punta niya dito sa Mindanao, na nauna ang Moro dito na reliyon, Muslim. By 100 years or 70 years. Bago dumating ang Kristyanismo. But that alone, hindi natin kasalanan. Ang nag-umpisa nito, ang mga Espanyol. Pumunta dito. 1571, they landed in Leyte, bringing a religion, Christians. Then, ang Amerikano cultivated Mindanao. Tapos sabi, come to Mindanao because it is the land of promise. Ano pa na bang kasalanan ng mga namin? Nag-asawa ang tatay ko ng Lady Moro. Malay ko kasalanan ko sa mga Espanyol dito na hindi man amin alam na ganito ang sitwasyon. Bakit tayo magbabataya? Di magkwentuhan na lang tayo. Of course, ngayon alam na namin. Kaya ako, kung tanong ngayon naman ako Bisaya. Kung hindi talaga ako nakatira ng Cebu kailanman. Lanao pa, sandali. So, pakiusap ko lang sa lahat, mga Abu Sayyaf, putulan ninyo ng ulo. Ano ba? Ikaw kung warrior ka, isang bala lang. Kaya sabi ko sa mga sundalo, huwag ninyong gawin ng parakrakan niyang muka, sirain ang katawan. For what? You think Allah would be happy to see you do that? In the name of Allah, you kill. Tapos, unnecessarily, you mutilate the body of a human being. Napakaano naman. Kasi noon ang kwento, yung mga tausog is, pag nag-break ka ng word of honor, patayan yan. Pero it has deteriorated into some kind of cannibalism. Kaya ang order ko sundalo isang bala, pag natumba na, huwag mong aksayan ang panahon, huwag mong sayangin yung bala. Move on to fight another day. Sabi ko sa kanila, huwag kayo magtinin ng galit. Kaya may pinapaintindi tayo itong Moro ng Mindanao na ang sitwasyon, walang kasalanan yan, yung mga Espanyol. Kung hindi pumunta si Magellan dito, puro Moro tayo lang, puro Muslim tayo. Ano ba naman kasalanan ng mga Bisaya? Ano ba naman kasalanan ng Tagalog? Ano kasalanan ng Maranao? Sama. Sana maintindihan nila yan. Ako, ayaw ko talagang, every time may makita ako kay Abu Sayyaf, nasasaktan ako. Totoo lang. Nga, itong mga naiwan na pamilya sa sundalo, ng mga sundalo, I'd like you to know that kayo, automatic member kayo sa 4Ps. So may kontempera dyan buwan-buwan sa may isang sakong bigas. At kayong as a soldier, ang automatic yan, ang sundalo may isang sakong bigas ngayon. So, may bigas ka na, tapos yung 4Ps may isa pa, tapos kontempera. Now, alam mo, sinabi ko na rin ito sa lahat. Tayong mga lalaki, wala tayong takot ng kamatayan. Alam natin mamamatay talagang tao. We can choose where to die. Saan tayo magpakamatay o saan tayo mamamatay. We can choose the cause. Bakit tayo nagpakamatay?
alam natin kung gusto natin paano tayo mamatay. Sa gira ba o saksakan ba o bintahan ng droga? Ang hindi natin talaga alam, kailan tayo mamatay. Kung yan ang tanggapin ng lahat, hindi lang sundalo, pati lahat kayo dito, mga kapatid ko. Lahat tayo mamamatay. Kailan? Yan ang hindi natin alam. Marami namang sundalo nag-retire. Libo-libo rin yan. Marami ring naging heroes. Itong lahat na matay, binibigyan ko ng saludo. Hindi ako nagsasaludo kailanman sa... Pag hindi ako nagrespeto sa tao, you can never see me salute. Kaya ugali ko, may pagkabastos, pero itong nagpakamatay sa bayan ng Republika ng Pilipinas, where I am now the president, of course, I consider everybody there, the fallen heroes at the back, all heroes yan sa Pilipino. Kaya kayong mga pamilya, automatic yan, out of endearments, o bakita sa pagmamahal ng isang bayani, enroll kayo automatic mga byuda for peace. Then I have directed itong DILG. Hanapin lang ninyo kung saan yung regional office. May directive ako dyan. Yung byuda, tanggapin sa gobyerno isang empleyado. At yung lahat ng anak ninyo, i-enroll lang ninyo, ako ang magbayad. Paalamin mo lang ako. O sabihin mo doon sa eskwelahan, sabi ni Presidente Duterte, mag-enroll kami dito, tapos paalamin mo siya at doon ka magkubra sa kanya ng magpadala ako ng trabaho na, wag na kayo. Sila, sabihin mo. Sabi ni Mayor Duterte, paalamin siya. State colleges or basta public school. Wag muna private kasi ginagawa pa namin yung next year kung maawa si Allah, then ako na ang magbayad kindergarten hanggang high school. Pagka college, kung bugoy, may magsundalo ka na lang. Kung ayaw mag-aral, hanap tayo ng away. Kung wala ng away, panahon na.